Happy midweek sa inyo pong lahat mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon ay panibagong araw na naman ang matututunan po natin sa buhay po ni Eliseo. Yan. So ating pong pag-aaralan ngayon ang buhay ni Eliseo mga kapatid. At dito ang ating pong pinaka-key-text ay matatagpuan po natin sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Ngayon po ay September 13. So mabilis na naman ang kapanahunan talaga. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, amin pong idinadalangin sa mga oras na ito ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, Panginoon, at kayo po ang manguna sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at amin po maintindihan ang iyo po mga salita ngayon pong umaga na ito. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa 2 Kings, chapter 2, verse 9, nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapa sa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Ba, matindi ano? Ito yung tawag dito, disipulo ni Elias, si Eliseo. So ang hiningi niya yung dobling bahagi ng espiritu niya. So dito po mga kapatid, si Eliseo ay maiiwan sapagkat si Elias ay kukunin ng ating pong Panginoon na buhay. O yan yung tinatawag na public rapture, may nakakita. Hindi po yung secret rapture na bigla ka na lang kinuha at wala nakakita sa iyo. So hindi po totoo yun, no? Public rapture. At makikita po dito, hindi basta-basta kumukuha ang Panginoon. Ayan. Sa pagkatapos po nito, sumunod na kinuha dito si Jesus Christ na. Nagkatawang tao di ba? Pero dito kaya kinuha ng Panginoong Diyos si Elias sapagkat siya na lang yung natitirang isa sa mga banal at talagang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Bilhin mo, yung Israel na dapat na umanib sa kanya ay ngangalang, no? Yung mga hari na dapat tumulong sa kanya, mga nagpahayag pa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ito ay nakakalungkot at hindi magandang panoorin sa mata ng ating pong Panginoong Diyos. So tunghayan natin yung kwento nito about kay Eliseo naman. Sabi dito, may matututunan tayong mahalagang aral mula sa mga karanasan ni Propeta Eliseo. Pinili ng Panginoon si Eliseo bilang katulong ni Elias at sa pamagitan ng pagsisiyasat at pagsubok ay pinatunayan niyang totoo siya sa kanyang tungkulin. So dito, in order for you na maging leader o maging isang propeta, kailangan maging ka muna, maging helper ka mo. Ibig sabihin maging associate ka muna. So associate ni Elias si Eliseo. Halos magkatunog lang yung pangalan. Pumayag siya na maging at gawin ang anumang iniutos ng Panginoon. Hindi niya tinanggihan ang pinakamababang paglilingkod. Sa halip ay tapat sa pagsasagawa ng mas maliit na tungkulin na gaya ng malalaking mga responsibilidad. So yan ang number 1 na matututunan natin. So hindi mahalaga kung mababa yung ating tungkulin sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Si Job nga, wala naman siyang bahagi sa loob ng church. Hindi naman siya pastor, hindi naman siya propeta. Pero naging tapat siya sa Panginoon. Naging tapat siya sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Itong si Eliseo, isang associate, mababa ang paglilingkod niya. Kung pwede niya sabihin na, Panginoon, palitan ko na lang to si Elias. Pero hindi mga kapatid, ginawa niya yung maliit na gawain na yun sa paningin ng ibang mga tao. Pero para sa kanya, isang malaking responsibilidad ito. Yan. Para bagang yung mga honeybee. Yung isang honeybee ay nabubuhay lamang ng less than a month. So siya ay nakakapag-accumulate lang ng honeybee ng halos isang kutsara. Pero yung gawain na yun ay panghabang buhay na niya. Dahil pagkatapos nun ay mamamatay na yung honeybee na yun. Dito mga kapatid, bilang isang associate, yung tungkulin niya na yun ay ginawa niyang malaking responsibilidad. Yan, naranasan ko rin yun ng church planter na bagamat ako'y church planter noon, iyon ay banal na gawain at yung buong responsibilidad ay talagang ginawa natin para bagang pinakamalaking responsibility.
So dito po mga kapatid, ano man yung iniatas sa atin, gawin natin ito ng buong husay. Yan. Kasi nga hindi naman tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon na mas malaki pang gawain. Kung doon pa lang sa maliit na gawain, hindi ka na naging responsible. Di ba? So ito yung matututunan natin. Ano man ang ating pinangahawakan ngayon, ano man posisyon meron tayo ngayon, mahalaga na yung responsibility ay gawin nating mahalaga. No? Ibig sabihin, maging responsable tayo. Gawin natin yung tungkulin natin ng buong husay, mga kapatid. Sabi dito, siya ay laging handang maglingkod sa anumang posisyon na itinuturo sa kanya ng Panginoon. Gaano man ito kakaiba sa kanyang mga kinahiligan. At sa bawat takbang ay natutuhan niya ang aral ng pagpapakumbaba at paglilingkod. So ano po yung natutunan niya sa pagtawag sa kanya ng Panginoon? Pagpapakumbaba at paglilingkod. So hindi posisyon ang magdidikta sa atin sa paglilingkod sa kapwa. No? Kahit na wala kang posisyon sa gobyerno o sa church, pwede ka pa rin maglingkod sa ating kapwa. At lalo na sa ating Panginoong Diyos. Hindi man tayo elder, hindi man tayo diakono, o hindi man tayo na-elect na officers o board member sa church, ay hindi mahalaga yun, mga kapatid. Dahil po pwede pa rin naman tayo maglingkod sa ating Panginoong Diyos, ano man ang ating kalalagayan. So yan po ang ibig sabihin dyan, mga kapatid ko. Ano man ang kalalagayan natin, hindi tayo kinakailangan na magpa-pressure, di ba? Kahit na anong posisyon natin, tayo ay pwedeng maglingkod sa ating Panginoon ng buong husay. Yan. As if na ikaw ay isang elder, no? Yung paglilingkod mo as if na ikaw ay isang pastor sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapasa akin ang dobleng bahagi ng iyong espiritu. Matindi ha. Hindi siya humingi ng makasanlibutang pagkilala para sa mataas na lugar kasama ng mga dakilang tao sa sanlibutan. So ibig sabihin ng hiningi ni Eliseo, hindi talaga kayamanan. Katulad din ni Haring Solomon. Hindi rin siya humingi ng anong kayamanan dahil mayaman na siya, kundi karunungan. Dito naman ay dobling espiritu. Ba? Ano kayang dobling espiritu na ito na hinihingi ni Eliseo, mga kapatid ko? O sabi po dito, ang kanyang pinananabikan ay ang dobling takal ng espiritu na ibinibigay sa isang kikilalaning ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadala sa langit. So yung inihingi ni Eliseo ay dagdag pa na patnubay ng Panginoon. O sa madaling sabi, dagdag pa na responsibilidad sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Yun ang iniling ni Eliseo. Kamusta tayo, mga kapatid? Kapag ba tayo gumagawa sa bukiran ng Panginoon, ano ang hinihiling natin? No? Minsan siguro tayo ay gagawa sa bukiran ng Panginoon. Panginoon, gagawa ako sa bukiran mo. Basta pagkatapos ito, bibigyan mo ako ng ganito, ng ganyan. So kamusta tayo, mga kapatid? Nawa katulad tayo ni Eliseo na nasa gawain ng Panginoon at yung idinadalangin pa ay doble pang paggabay ng Panginoon. So nawa yan ang hilingin natin. Ano? Hindi yung parang para bagang sinusumbatan natin ng Panginoon. Para bagang ang Panginoon talo. Para bagang ang Panginoon ay nagmamakaawa sa atin na magministry. Panginoon, ako ay magmi-ministry. Magtatapat ako, Panginoon. Basta ako ipagalingin mo lang. Tama naman yun. Maganda naman sana yun. Maganda sana yung panalangin na yun. Pero bakit nung malakas ka pa, hindi mo dinalangin yun? Pero ganun pa man, nandyan ka na, maganda na rin panalangin yun. Ang pinaka-the best doon, kapag ka gumaling ka, tuparin mo yung pangako mo sa Panginoong Diyos. Kasi may mga tao na pinagaling ng Panginoon, pero hindi naman tinupad yung pangako sa ating Panginoong Diyos. So yun ay masakit na pangyayari, di ba? So sa atin, kung hihiling man tayo sa ating Panginoon, ay yung pinaka-the best na kahilingan ay yung dobleng paggabay ng Panginoon sa atin. Dobleng pananampalataya. Dobleng karunungan na matutunan ang kalooban ng Panginoon at makilala siya ng mahusay. Sabi dito, nalalaman niyang tanging ang dobleng takal ng espiritu na mayroon si Elias ang magpapaging karapat-dapat sa kanya para pumalit sa lugar ni Elias. Dahil si Elias ay nagtataglay ng karanasan at karunungan ng edad.
na hindi maibibigay sa kabataan sa kahit anong paraan. So dito kasi si Eliseo ay isang kabataan na lingkod ni Elias na tinawagan ng ating pong Panginoong Diyos. So yung pong kahilingan ni Eliseo ay dagdag na paggabay ng Panginoon nang sa ganoon kung maiiwan man ni Elias yung pagiging leader niya, no? Maiiwan niya yung pagiging propeta niya dito sa lupa, ay siya ang papalit. Yun ang inaasam ni Eliseo. Yun yung kanyang pangarap, yun yung nakikita niya, na kung ang leader na ito ay umalis, ako ang papalit dito, tulungan nawa ako ng Panginoon. So yun ang pinaka-the best doon, mga kapatid. So tayo ay hindi naman pabata, di ba? Tayo ay patanda ng patanda. Yung mga leader na nauna ay nagre-retire. So sa kapanahonan po namin, nagre-retire yung mga matatandang pastor. At tinitignan na namin na sa mga susunod na panahon, kami na yung papalit sa kanila. At ngayon halos sa Central Luzon Conference, halos na-dominate na ng mga kabataang pastor ang CLC. Na-dominate na dahil yung mga dating pastor ng mga matatanda ay nagre-retire na, mga kapatid. No? Unti-unti nang mapapalitan ang ating pong konferensya ng mga bagong pastor ng mga kabataan. Isama natin sa dalangin ang inyo pong mga lingkod dahil mga kabataan lang po kami at ang kinakailangan namin ay dagdag na paggabay ng banal na espiritu. At kahit sa ating church, no, idalangin natin ang mga kabataan na sila ay humingi sa Panginoon, hindi ng mga kayamanan o ng ano pa man mga bagay, ng bagong ganito, ng bagong ganyan, kundi dagdag na paggabay ng banal na espiritu upang maging karapat-dapat sa gawain ng Panginoong Diyos na iniatas sa atin. Sabi dito, na ang Panginoon sa kanyang kalooban ay makitang nararapat tanggalin mula sa kanyang gawain yung mga binigyan niya ng karunungan, kanyang tinutulungan at pinalalakas ang kapalit niya. Kung siya titingin sa kanya para sa tulong at lalakad sa kanyang mga daan. So ito, mga kapatid, assurance, handa naman ang Panginoong Diyos na tumulong, gumabay, magbigay ng kaloob na nararapat doon sa tao na nais maglingkod sa ating Panginoong Diyos. O kaya nakatingin din siya kay Eliseo na alam ng Panginoong Diyos yung dalangin ni Eliseo na ang kanyang dalangin ay dagdag na paggabay ng banal na espiritu. At yun ay handang ibigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas upang siya ay maging karapat-dapat na papalit kay Elias na itataguyod, maglilingkod sa Panginoong Diyos at ibabahagi ang mabuting balita, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Diyos. Maaring maging mas marunong sila sa mga nauna sa kanila sapagkat maaring silang makinabang mula sa kanilang karanasan at magkaroon ng karunungan mula sa kanilang mga kamalian. No? May espesyal na pangangalaga ang Panginoon sa kanyang iglesia. Silang mga naghahanap ng karunungan mula sa kanya ay magiging mga liwanag sa sanlibutan na lalong nagliliwanag hanggang sa katanghaliang tapat. So tayo po bilang isang church, no, mga mananampalataya, ano po ang dapat nating idalangin sa Panginoon? Ang sabi dito, maghanap tayo ng karunungan galing sa ating Panginoong Diyos upang magliwanag tayo sa sanlibutan. No, minsan dalangin natin, Panginoon, gusto ko magkaroon ng ganito para ako'y makaministry ng ganitong lubusan, di ba? O ganoon ang ating dalangin at totoo naman at maganda naman kapag ka nangyari 'yon. Pero mas may higit na plano ang Panginoong Diyos. At ang hingin natin ay pangunawa, karunungan. Dahil may mga bagay sa sanlibutan na ito na ginagawa ang Panginoon na hindi natin maintindihan. Kaya number 1 na idadalangin natin, karunungan na galing sa ating pong Panginoong Diyos. At nakita ko na pagbulay-bulayan dito, yung natutunan ko kay Eliseo, na bilang isang lingkod ng ating Panginoon, ang pinakamahalaga sa paglilingkod ay hindi yung posisyon, hindi yung hindi yung katungkulan mo ngayon, kundi kung gaano ka nagpapakumbaba at tapat sa gawain ng ating Panginoong Diyos kahit saan ka man ilagay. No, kahit saan ka man ilagay. At ako po ay taga-South, no, taga Manila. Pero sinabi ng ministerial, ilalagay ka namin dito sa lugar ng Nueva Ecija. Wala naman akong idea at hindi pa naman ako nakakagala sa Nueva Ecija sa buong buhay ko noon. Ang sinabi ko na lang, yes po. At talagang dito nga talaga ako dinala. No? Ganun pa man, mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi mahalaga kung saan ka dadalhin. Ang mahalaga kung gaano ka katapat sa Panginoong Diyos. Kung gaano ka committed
sa gawain ng Panginoong Diyos. Kasi ilagay ka man sa magandang lugar, hindi ka naman committed, hindi ka naman tapat, hindi ka naman pagpakumbaba, wala rin sa isa yun mga kapatid. Kung hindi mo naman nagagawa ng maayos yung gawain ng Panginoong Diyos. At number one na ating tatandaan dito, tayo mga leaders o tayo mga mananampalataya sa church, ang tumawag sa atin hindi yung church board, hindi yung nominating committee o hindi yung kung sino mang tao, kundi ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang tumawag sa atin. Bakit? Banal na gawain ito eh. Kung tao ang tumawag sa atin ay hingin natin sila ng budget o hiningan natin sila ng sahod, ng salary. Tao tumawag sa atin eh. Pero kung ang Panginoong Diyos, mga kapatid ko, gawin natin ang buong lakas natin. At tanging hihingi natin sa Panginoong Diyos ay karunungan. Dobleng paggabay ng banal na espiritu, katulad nga ng hiningi ni Eliseo kay Elias. At dito nakita natin na naging matagumpay siyang propeta. Di ba? Naging matagumpay siyang propeta. At siya ay nakilala sa buong lugar kahit ibang bansa. Kahit mga pagano nakilala siya na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Sa panahon ni Naaman. No? O, naging lingkod siya ng ating Panginoong Diyos at kinilala siya ng ibang mga lahi. Yan. Nawa tayo sa paglilingkod natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kahit hindi mga Seventh-day Adventist, makilala tayo na tayo lingkod ng ating Panginoong Diyos. Na tayo po ay makilala nila na tayo ay responsableng nagbabahagi ng mabuting balita, mga kapatid. Yun ang makilala sa atin. Kahit ng ating mga kapitbahay na sabihin, ay ito ay lingkod ng Panginoon. Walang masasabi yung kapitbahay, kundi talagang lingkod yan ng Panginoong Diyos. Nakakalungkot na yun, lagi natin sinasabi na naturingan tayo, nakikita, na nagsisimba, midweek, Friday, Sabado. Ayan. Yung ugali naman natin ay hindi malunok. Sasabihin nila, ay, ayan na naman ang banal na aso. Di ba? Pinagtatawanan tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero pinagtatawanan tayo dahil nagbabanal-banalan tayo. So, hindi dapat, mga kapatid, silupin natin yung ating sarili at tulungan nawa tayo ng Panginoon na humingi sa Panginoon na dagdag na pananampalataya, dagdag na paggabay ng banal na espiritu upang magampanan natin kung anuman ang ibinibigay na gawain sa atin ng ating tagapagligtas. So ngayon po ay patuloy nating idalangin. Ngayon pong September 16 ay meron pong women's ministry diyan po sa Bungabon. Ayan, Sabbath worship ito, Sabbath fellowship ng mga kababaihan. Tayo po ay pumunta doon, yung mga kababaihan, mga kapatid, no, na available ngayong araw ngayong Sabado na paparating. At siyempre po sa linggo, kinalingguhan, mga kapatid, ay simula ng ating pong pangangaral sa Homestead Talavera. Yan. Simula ng ating pangangaral at nawa, mga kapatid, mag-invite tayo ng mga Bible students natin. At yung mga may ipapasabay na baptism, diyan po sa September 30. Dalhin po natin. At yun na nga, yung magkakasama diyan sa Homestead, ang distrito ng Cabanatuan hanggang South 1 and South 2. Yan yung magkakasama diyan. At yun nga, at saka yung Bungabon at Rizal, yan yung magkakasama sa crusade na yan. No? Yun ang hiling niya ating pong area chairman. So isama natin yan sa dalangin at ngayon din po ang mga church planting site. At syempre, yung mga kapatid natin na may karamdaman sa mga oras na ito ay isama rin natin sa dalangin. Yan pong lahat ng mga prayer request po ninyo ay babasahin ulit ni Kuya Melvin. At ipapanalangin po natin yan pagkatapos po ng isang awitin na nakapagpapalugod, papuri sa ating Panginoong Diyos at nawa, mabless po tayo sa awit na ito. Pakinggan po natin, mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit. Nagpapasalamat po kami sa umaga nito na narinig namin ang kwento ni Elias kung saan siya ay hindi humingi ng mga material na bagay, kundi ang hiniling niya ay dobleng espiritu at para magamit niya sa gawain at gayon din mapagpatuloy niya ang iniwang gawain sa kanya, responsibilidad ni Elijah. Ama, sa mga panahon namin ngayon, kami rin naman ay binibigyan ng gawain, kaya
salamat at natutunan namin na manghingi sa inyo ng mga dobling gabay, dobling karunungan, pagkaloob niyo sa amin, dobling pagpapakumbaba, dobling willingness sa aming paggawa, dobling pananalangin. Salamat sa mga lesson na ito na aming natututunan, pagkat ito ay nagpapatatag sa amin at nagpaparemind sa aming mga kalimuting mga isip. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais naming isama sa panalangin darating na activity sa mga kababaihan sa buong area. Nawa po ang mga activity na ito ay maging pagpapala sa lahat ng mga attend at magkaroon ng magandang resulta, at gayon din maikwento nila sa iba at magamit din sila sa pagpapalaganap ng mabuting gawain. Nawa ang ministry ng mga women's ay patuloy na maging lumago at patuloy na mapakinabangan ng bawat isa. Sa pagpapatuloy, nais namin isama pa rin ang mga pangangaral na gagawin dyan sa homestead, sa likab, at sa iba pang mga sulok ng aming area, district, sa south, sa west, south 1 and south 2. Sabay-sabay ng pangangaral sa bawat lugar, church planting sites. Ito nawa ay maging matagumpay. Ito nawa ay maging pagpapala sa lahat ng mga gagamit nito. At nais namin ipanalangin ng mga leaders, ng mga members na tumutulong, sumusuporta sa gawain. Patuloy na ang pagkaloob sa amin ng pagpapala na nagmumula po sa inyo. Unang-una ang kalusugan, karunungan, pagpapakumbaba, at ang ano pa ang aming magagamit para sa aming ministry. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa pasalamat ang prayer, pasasalamat ni Ate Bebe Maricel Velasquez para sa kanyang kapatid na siya ay magaling na at makakalabas na makakauwi na ng bahay. Salamat po sa inyong pagpapagaling at patuloy na kagalingan at kalakasan na igawad po sa kanya, at patuloy na pagkakaloob ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng prayer ni Sister Celedonia mag-isa para kay Henry Arenas na may sakit po. Siya nawa ay hipuin ninyong pagpagaling na kamay, pagkaloob ang mahusay na magagamot sa kanya dito sa lupa, at alam namin na kayo dakilang manggagamot at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot. Kaya pinagkakatiwala namin ang aming mga kalusugan sa inyo. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na may karamdaman na patuloy namin nilalapit, ay naway patuloy na kagalingan at kalakasan igawad niyo po sa amin. Si Ate Gigi Concepcion ay kasama namin sa panalangin, at gayon din si Sister Shirley Jacinto, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo. Patuloy namin sinasama Sister Nimpa Rivera, kanyang pamangkin na sa Canada. Gayon din pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado. Gayon din sina ating Sibilia Borbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arius C, Sister Nena, si Tia Aning Aurora, at si Sister Corazon Mina, at si Ate Sally Sanchez, kasama na rin si Ate Janet Montevero, Sister Gina de Guzman, Sister Erlinda Duque, at si Brother Arturo Duque sa kanilang recovery. Mga pangalan po na ito, Ama, ay nasa banig ng karamdaman na patuloy namin sinasama sa panalangin at pinagtitiwala aming mga kalusugan po sa inyo. Alam namin na hindi niyo kami pababayaan, at kayo din aming kasama sa panalangin. Mga kapatiran na nagkulang ng pagtitiwala sa inyo, na natangay ng mga pagsubok sa buhay, nais namin na sila ay patuloy na makasama namin muli sa nalalapit ninyong pagdating, sa paghahantay sa paghanda. At ang mga kapatiran na nakikinig ngayon ay aming patuloy na sinasama sa panalangin. Gabayan niyo po aming mga maghapon ng mga gawain. Ingatan kami sa aming gawain, nila sa anumang kapamakan. Kung may man ay magta-travel, ingatan kami sa daan. At gayon din ang aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa. Ay kayo ang manguna sa amin upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Naway patuloy na maisip ang aming connection po sa inyo upang makaiwas kami sa mga masasamang pananalita at pag-iisip. Patawad po, Ama, kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Ito pong aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and Amen.